Kung kayo may mga kopya ng ating bulletin at mula riyan ay naroroon ang ating magiging key text sa ating pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa Lord's Day 29. Yan ay naglalaman ng tanong at sagot 78 at 79. Ganito ang sabi, sundan ninyo ako ng inyong mga paningin. Tanong 78, kung sa gayon, ang tinapay at alak ba ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo? Ang sagot, hindi sa anumang paraan. Kung paano ang tubig ay hindi naging dugo ni Kristo, ni paghuhugas ng mismong kasalanan, kundi isa lamang tanda at katiyakang itinalaga ng Diyos. Ganito rin ang tinapay ng banal na hapunan ay hindi naging mismong katawan ni Kristo, kahit pa ito'y sumasang-ayon sa kalikasan at mga katangian ng mga sakramento. Ito ay tinawag na katawan ni Kristo Jesus. Tanong 79, kung gayon, bakit tinatawag ni Kristo ang tinapay na kaniyang katawan at kopa na kaniyang dugo o isang bagong tipan sa kaniyang dugo at maging ni Pablo na kapisanan ng katawan at dugo ni Kristo? Sagot, si Kristo ay nagsasalita ng ganito na may mabigat na dahilan. Ibig sabihin, na nais niya tayong turuan kung paanong ang tinapay at alak ay umaagapay sa ating pansamantalang buhay, gayon din ang kaniyang katawang napako sa krus at dugong nabuhos ay tunay na laman at inumin kung saan ang ating mga kaluluwa ay pinakain tungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit lalo na sa pamamagitan ng nakikitang mga tanda at mga pangako na tinitiyak sa atin na tayo nga ay mga kabahagi ng kanyang tunay na katawan at dugo sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, gaya sa pagtanggap natin sa ating mga bibig ng ating mga katawan ang mga banal na tandang ito bilang pag-alaala sa Kanya. At ang lahat ng Kanyang paghihirap at pagsunod ay tiyak na para sa atin na tila tayo mismo ang nagdusa at naging kasiyahan para sa ating mga kasalanan sa Diyos. Tumungo naman tayo sa ating mga Biblia bilang ating basis or reference sa ating pag-aaral. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, talatang 35 hanggang 59. John chapter 6 verse 35 hanggang verse 59. Ganito ang sabi, sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, nakilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi, ako'y bumabang galing sa langit? Sumagot si Jesus sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakikinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Hindi dahil sa mayroong nakakita sa Ama maliban sa Kanya na mula sa Diyos.
Siya ang nakakita sa Ama. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang sinumang makakain nito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya ang mga Hudyo'y nagtalo-talo na sinasabi, paanong maipapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Puri ng Diyos sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, nabanggit ko nung nakaraang sermon, nung ating pinangaral ang Lord's Day 28, at iyon ang talata sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, talatang 26 hanggang 28, at doon ay maaari nating maitanong bakit kaya iyon ginawa ng ating Panginoong Hesus na noong gabi ng kaniyang pagkakanulo ay dumampot o kumuha siya ng tinapay at kanyang sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan at uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Dito mga kapatid, ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang sakramento ng kaniyang banal na hapunan. At yun ay upang sa pagkain ng tinapay at pag-inom mula sa alak, mula sa saro, magkaroon tayo ng pakikisama o pakikiisa sa Kanya. Pakikisama sa Kanya at sa isa't isa. Ngunit sa pagdaan ng maraming panahon o paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakahati-hati. Nagkaroon ng pagkakaiba sa pag-unawa pagdating sa sakramento ng banal na hapunan. Kung ano nga ba ang tunay na nangyayari na sa bawat pagkain at pag-inom natin. Pagkain ng tinapay at pag-inom natin ng alak. Ano nga ba ang nangyayari sa mga elemento na ito? Alam natin na ang simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang tinapay at alak ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Kristo. At yan ang isa sa mga theological term na transubstantiation. Samantalang ang Lutheran
Hindi sila naniniwala sa ganong stand. Ang kanilang tinuturo na ang pisikal na katawan ni Kristo ay nasa, kasama at nasa ilalim ng tinapay at ng alak. Yan naman ang tinatawag nating consubstantiation. At sa atin naman ng mga Reform, kabilang ang Heidelberg Catechism, yan po ay nagtuturo na ito ay nananatiling tinapay at alak. Nananatiling tinapay at alak. Ngunit si Kristo ay espiritual na naroon sa banal na hapunan. Yan ang tinatawag nating spiritual presence. At maraming mga evangelical na sumusunod kay Zwingli, Ulrich Zwingli, na nagtuturo na ang mga ito ay aking katawan at ito ay aking dugo, at yun, para sa kanila ay isang paraan lamang ng pag-alala sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo at wala nang iba pang kahulugan. So, remembrance. Ngayon, dahil sa pagkalito, ang tanong ngayon ay, bakit ginamit ni Jesus ang mga salitang iyon? Yung sa Matthew chapter 26. Bakit kasi hindi na lang niya sinabi na ito ay tulad ng aking katawan at dugo? Bakit kasi hindi niya pinaliwanag ng mas malinaw? Ang sagot natin rito mas marunong ka pa sa ating Panginoon. Ang sagot natin ay, alam ng ating Panginoong Yesus ang kaniyang mga sinasabi. Alam niya, dahil siya ang makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat ng bagay. At masasabi nating mayroong mahalagang dahilan ang ating Panginoon kung bakit niya sinabi iyon, kung bakit niya ginamit ang mga salitang iyon sa mga tao o maging sa kaniyang mga alagad. Na kung babalikan natin, mga kapatid, ang kaniyang mga sinabi o ang kaniyang mga salita, lalo na dito sa ating scripture reference sa John chapter 6 na ating binasa, rito makikita natin ang kahulugan ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At iyon ang ating bibigyang diin sa ating pag-aaral sa paksang ang katiyakan ng mananampalataya kay Kristo. Yan ang ating paksa. Again, ang katiyakan ng mananampalataya kay Kristo. At sa ilalim ng temang iyan ay ating bibigyang pansin o ating pag-aaralan ng dalawang mahalagang punto. Ang una ay tayo ay kaisa niya. Tayo ay kaisa niya. Pangalawa, tayo ay may bahagi sa Kanya. Again, tayo ay may bahagi sa Kanya. Tingnan natin una sa lahat. Ang unang punto, ang katiyakang tayo ay kaisa niya. At isa sa mga kahanga-hanga pagdating sa pananalita, pagdating sa wika at pakikipagkomunikasyon ay yung kung paano maaaring magkaiba ang kahulugan ng sinasabi ng isang tao sa kung paano ito nauunawaan ng nakikinig. Na minsan, kailangan mo pang linawin o kailangan pa nating linawin ang ating mga sinasabi o kailangan pa nating ituwid o itama ang ating mga ipinahayag na mga salita. Pero mapapansin natin rito sa ating pag-aaral na hindi iyon ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito sa John chapter 6. Sa verse 35, sinabi niya, sa verse 35, sa John chapter 6, kung nandiyan pa kayo sa inyong mga Biblia,
Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang tinapay ng buhay. Na dahil dito, anong nangyari sa mga tao? So, o sa mga Hudyo particularly, ginawa nila nagbulong-bulungan sila. At mababasa natin sa verses 41 to 42, ang anong sabi nila? Hindi ba ito si Jesus, ang anak ni Jose? Nakilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi na siya'y bumaba mula sa langit? Ngunit sa halip na bawiin ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga sinabi, ang ginawa ng Panginoon ay inulit pa niya. Inulit pa niya iyon sa verse 48. Ang sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. At muli niyang sinabi yon sa verse 51. At anong sabi niya? Ako ang tinapay na buhay, na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman, at ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Pagkatapos niya sabihin yon, ano nangyari? Lalong nagreklamo ang mga Hudyo. At sinabi nila sa verse 52, paanong maipapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Laron hindi pa rin umatras ang ating Panginoong Yesus sa lahat ng kanyang mga nabanggit. Sa halip, sinabi niya sa verse 53, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. At rito, mga kapatid, masasabi nating tila mabigat, napakabigat ng mga salitang binitawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi nakapagtataka na sinasabi sa verse 66, sa John chapter 6 verse 66, na marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Nang dahilan, kasi sa mga Hudyo, hindi lang ito basta usapin ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo na tila nakakasuklam. Para sa kanila, para sa mga Hudyo, ito'y paglabag din sa batas ng Diyos. Ang sinasabi sa Leviticus chapter 17 verse 10, sinabi ng Panginoon na sino mang kumain ng anumang dugo ay kaniyang itatakwil o kaniyang ititiwalag. Kaya napakalaking hadlang nun nung sinasabi ng Panginoon. Hadlang nun sa kanilang pananampalataya. Ngayon ang tanong sa atin, bakit kaya ito sinabi ni Jesus? Ano ang kahulugan ng kanyang mga salita? Ano ang kahulugan ng kanyang mga salitang ito na sinabi para sa iyo, para sa atin? Rito mga kapatid, mahalaga na ating maunawaan na sa John chapter 6, listen, na sa John chapter 6 ay hindi direktang tumutukoy sa banal na hapunan. Ang John chapter 6 ay hindi direktang tumutukoy sa banal na hapunan. Hindi sinasabi ni Jesus na malibang kumain kayo ng tinapay at uminom sa saro o alak. Again, malibang kumain kayo ng tinapay at uminom sa alak sa banal na hapunan, wala kayong buhay sa inyong sarili. Hindi ganon ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus.
Kasi nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, mga kapatid, hindi pa niya na itatatag ang banal na hapunan. Ang banal na hapunan ay para sa iglesia. Ang banal na hapunan ay para sa mga mananampalataya. Samantalang ang kausap rito ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 6 ay mga hindi sumasampalataya. Na ang John chapter 6 ay malinaw na nagtuturo na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Hindi tayo grace plus sacrament. Hindi tayo grace plus good works plus magpartake ka ng banal na hapunan. At yan ang ipinapakita sa John chapter 6. Paliwanag na sa verse 40. Sinabi ng ating Panginoon, ang bawat nakakakita sa anak at sa kaniya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, Brad. Okay, Pastor. Kung hindi pala ito tumutukoy sa banal na hapunan, ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Nang sabihin ng ating Panginoong Hesus, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin pala nun? Again, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nun? Sa John chapter 6, hindi ba paulit-ulit na ginamit ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang manampalataya. Lumapit, tumingin, makinig, at matuto na ang mga salitang ito ay upang ipakita niya kung paano natin matatanggap ang buhay na walang hanggan. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugan ng pakikiisa natin sa Kanya. At ang paraan upang tayo ay mapa sa Kanya at Siya ay mapa sa atin ay sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom sa Kanya. Sabi sa verse 56 to 57, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako ay sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Napansin niyo ba yung salitang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ay hindi lang basta kasama natin si Kristo. Hindi lang ganon. Kundi si Kristo ay nasa atin. Nasa atin at tayo'y nasa Kanya. At rito'y hindi literal na pagkain at pag-inom ang tinutukoy ni Jesus, kundi ang John chapter 6 ay isang malalim na espiritual na ugnayan sa Kanya. Kaya sinasabi niya again sa verse 57, ang kumakain sa akin
ay mabubuhay dahil sa akin. Napakagandang pangako. Sa atin iyan ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw, kapatid, kung tayo, ng mga mananampalataya, ay mayroong mga pagdududa, kung nararamdaman natin, hindi tayo tatanggapin ng Diyos o natatakot tayo na baka hindi tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, ito ang magandang balita. Sinasabi ng verse 51, ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Tapos napansin niyo ba yung salitang sino man roon? Ang ibig sabihin nun para sa atin ay ang pangakong ito ay para sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Kaya hindi binawi ni Jesus yung Kanyang mga sinabi. Sa halip mas lalo pa niyang pinagtibay yung Kanyang mga salita. Bakit? Dahil ganoon katotoo. Dahil ganoon kalapit ang ating pakikiisa sa Kanya. At ito rin ang dahilan kung bakit nang itatag niya ang banal na hapunan, ginamit niya ang parehong mga salita. Kumain kayo. Kainin ninyo ang aking katawan. At uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Ipinapaalala nito sa atin na mga Kristiyano, na mga mananampalataya, na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay kaisa ni Kristo. Ito sinasabi sa Ephesians chapter 5, verse 30. Sinasabi ron sa English, for we are members of His body, of His flesh, and of His bones. At dahil dito, tayo ay mayroong katiyakan na tayo ay kaisa ni Kristo. At tayo may katiyakan na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Pangalawa sa ating pag-aaral, ang katiyakang tayo ay may bahagi sa Kanya. Tayo ay may bahagi sa Kanya. Ang Heidelberg Catechism, sa sagot 79, ay nagsasabing, kung nandiyan kayo sa ating, hawak na ninyo ang ating bulletin, sabi ron sa pinaka-lower part ng sagot 79, ang sabi roon, at ang lahat ng kanyang paghihirap at pagsunod ay tiyak na para sa atin, na tila tayo mismo ang nagdusa at naging kasiyahan para sa ating mga kasalanan sa Diyos. Sa banal na hapunan, ng ating Panginoon, tiniyak sa atin ni Kristo na dahil tayo ay nasa Kanya, ay mayroon tayong pakikiisa sa Kanya. Nakikibahagi tayo sa lahat ng Kanyang mga ginawa para sa atin. Ganito rin ang ipinahayag niya, again sa verse 51 ng John chapter 6. Verse 51, ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang tinutukoy rito ng ating Panginoong Yesus ay ang Kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan Siya ang naging handog para sa ating mga kasalanan, para sa kasalanan ng sanlibutan, ng Kanyang bayan, ng Kanyang iglesia, ng Kanyang mga anak, ng Kanyang mga pinili. Sa verse 4, sa John chapter 6, again verse 4, sinasabi
Malapit na noon ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Na ang Paskwa, alam natin na ito'y patungkol sa pagpatay o pagkatay at pagkain ng korderong pang-Paskwa. In fact, na noong nakaraan pa, ipinahayag na ng ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29, behold narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dito'y dapat nauunawaan na ng mga Hudyo. Maunawaan na ito dapat ng mga Hudyo. Dito sa John chapter 6, yung sinasabi ng ating Panginoon, yung kanyang ibig sabihin doon sa pagkain ng laman ni Kristo. At isang theologian, si Reverend Richard Phillips, isang senior minister ng Second Presbyterian Church sa Greenville, South Carolina, at sa kanyang commentary dito sa John chapter 6, and I'd like to quote, sabi niya, by eating the Passover lamb, the Israelites identified with the sacrifice for sin offered by the Lamb of God. Jesus wanted his hearers to make the connection between the Passover lamb and his own sacrificial death. Sa Tagalog, sa pagkain ng korderong pampaskwa, kinilala ng mga Israelita ang handog para sa kasalanan. Gusto ni Jesus na makita ng kanyang mga tagapakinig ang koneksyon sa pagitan ng korderong pampaskwa at ng kanyang sariling sakripisyo, pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ganito natin mauunawaan ang sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 6, verse 53 to 54. Sinasabi niya ron, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Na kung paanong ang Israel, ayon sa itinakdang kalooban ng Diyos, ay tumanggap ng Paskwa sa pamamagitan ng pananampalatayang pagsunod sa pagpapahid ng dugo ng kordero sa kanilang pintuan. At sa pagkain nito, ay gayon din naman, mga kapatid, si Kristo, ang tunay na kordero ng Diyos, ay inihandog bilang ating hain ng pagtubos. Na ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa, ng gawa ng tao, kundi sa biyaya lamang ng Diyos na tinanggap natin, na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na siya mismo ang gumagawa sa kanyang mga hinirang. Na ang pagkain ng kordero ay isang anino ng espiritual na realidad. Ang ating ganap na pakikiisa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na itinakda at ipinagkaloob ng Diyos mula pa
sa walang hanggan. At higit pa roon, mga kapatid, kapag tayo ay kumakain kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay tunay na nakikiisa sa Kanya. Nakikiisa sa Kanya. Nangangahulugang ito na nakikibahagi tayo hindi lamang sa Kanyang paghihirap, kundi pati na rin sa Kanyang tagumpay. Hindi lang yung Kanyang paghihirap doon sa krus, maging yung Kanyang muling pagkabuhay. Kasama tayo roon. Sabi nga ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, familiar na talata sa atin, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. At yung sa Romans chapter 6 verse 5, ang sabi roon, sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. At ang pinakamatindi rito na katotohanan, na hindi ko palalampasin, na hindi ko masasabi, hindi tayo mismo ang ipinako sa krus at dumanas ng matinding paghihirap na pinagdaanan ni Kristo. Siya lamang ang nagbayad ng kabuuang halaga ng ating maraming pagkakautang o mga kasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Ngunit dahil tayo ay kaisa niya, dahil tayo'y kaisa niya, itinuturing ng Diyos na ang lahat ng ginawa ni Kristo, lahat ng kanyang paghihirap, pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo ay parang tayo mismo ang gumawa. Parang tayo mismo ang nagsakripisyo. Kaya sinasabi ng Katikisim sa Sagot 79, ang lahat ng kanyang paghihirap at pagsunod ay tiyak na para sa atin, na tila tayo mismo ang nagdusa at naging kasiyahan para sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang kahulugan ng ating pagdiriwang ng banal na hapunan. Na sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak, tunay tayong nakikibahagi sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nang itatag ni Jesus ang banal na hapunan, sinabi niya, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. Ginawa niya ito upang ipakita sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tunay nating tinatanggap si Kristo mismo. Si Kristo mismo. Sa ganitong paraan, tayo ay mayroong katiyakan na tayo'y kaisa niya. Na sa ganitong paraan, tayo mayroong katiyakan na mayroon tayong pakikibahagi sa Kanya. Yan sana ang palagi nating aalalahanin o titignan sa tuwing tayo ay gumaganap na mahalagang okasyon para sa atin, ang sakramento ng banal
na hapunan. Amen. Tayo manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, salamat po sa mga salita na ito na iyong pinagkaloob sa amin. Nawa ang mga salitang ito'y manatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ang kahalagahan ng sakramento ng banal na hapunan. Sa tuwing kami ay magkakatipon-tipon, ay aalalahanin namin ang iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang yon, kasama ka namin. Ika'y nasa amin at kami nasa iyo. Ika'y kaisa namin at kami kabahagi mo mismo sa banal na hapunang ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kami napalalakas at nagiging malusog ang aming mga kaluluwa. Patawarin kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, at sa buong araw na ito'y patuloy mo kaming samahan at gabayan ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.